Bago pa man dumilim ang mundo ni Tina, siya ay isang simpleng dalagang probinsyana na may malalaking pangarap. Kilala siya sa kanilang baryo bilang isang masayahin at masipag na anak. Lumaki siya sa pamilya na hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman ay nagtitinda sa palengke. Bata pa lamang siya, ay natuto na siyang tumulong. Nagigib ng tubig, nag-aalaga ng mga nakababatang kapatid, at sumasama sa bukid tuwing anihan. Ngunit kahit sa gitna ng hirap, dala ni Tina ang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Madalas niyang sabihin sa sarili, "Balang araw, magiging guro ako. Matutulungan ko ang pamilya ko at matutupad ko ang pangarap ko." Tuwing umaga, masigla siyang pumapasok sa paaralan na may hawak na luma ngunit maayos na kwaderno at ballpen. Kahit na kadalasan ay luma ang kanyang uniforme, hindi ito naging hadlang para maging isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Sa kanilang baryo, siya ang itinuturing na huwarang kabataan. Mahinahon magsalita, magalang, at laging handang tumulong. Kapag may pagtitipon sa barangay, isa siya sa mga kinukuha para magbasa ng tula o sumali sa paligsahan. Ang mga magulang niya ay labis na ipinagmamalaki siya. Madalas marinig ni Tina mula sa kanyang ama, "Ikaw ang pag-asa namin, anak. Balang araw, ikaw ang hugot sa pamilya natin mula sa hirap." Sa kabila ng lahat ng papuri, si Tina ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya sanay sa mga papuri at palaging sinasabi na, "Ginagawa ko lang po ang tama." Ngunit ang mundo ay sadyang mapanlin lang. Isang taong malapit sa kanilang pamilya, kilala bilang mabait at mapagkakatiwalaan, ang siyang magiging mitya ng kanyang bangungot. Ang lalaking ito ay madalas na dumadalaw sa kanilang bahay, tumutulong sa bukid, at kinikilalang parang kaanak na rin ng kanilang pamilya. Sa murang isipan ni Tina, wala siyang nakikitang masama sa kabaitan ng lalaki. Sa tuwing dadalaw ito, inuutusan pa siya ng kanyang mga magulang na pagsilbihan ng tubig o pagkain. Ngunit isang gabi, matapos ang isang pistahan sa baryo, nag-uwian na ang karamihan. Si Tina ay naiwan sa gilid ng kalsada matapos tumulong sa pagliligpit. Dumating ang lalaking iyon. Nagpresenta na siya'y ihahatid pa uwi. Dahil sanay na si Tina na may tiwala rito, kaya naman mabilis siyang pumayag. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa isang masukal na bahagi ng daan, doon bumagsak ang kanyang mundo. Hindi na nagawang ipagtanggol pa ni Tina ang kanyang sarili. Ang masayahing dalaga na puno ng pangarap ay nagising na lamang kinabukasan na wasak ang pagkatao. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Umuwi siya sa kanilang bahay na wala sa sarili. At sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang itago ang pangyayari. Ayaw niyang madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit unti-unti nang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Hanggang sa isang araw, natuklasan ng kanyang ina na siya ay nagdadalang tao. At doon, tuluyang nagbago ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kinabukasan, at ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang linggo mula sa masakit na pangyayari, nagsimulang makaramdam si Tina ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo, mabilis mapagod, at tila wala sa sarili. Noong una, iniisip niyang bunga lamang iyon ng pagod sa gawaing bahay at sa bukid. Ngunit nang magsimulang lumipas ang mga buwan, hindi na may tatanggi ang katotohanan. Siya ay nagdadalang tao. Nang una itong matuklasan ng kanyang ina, halos mabitawan nito ang hawak na palanggana. Napaupo ang kanyang ama.
Tila pinagtakloban ng langit at lupa. Hindi makapagsalita si Tina. Nanginginig ang kanyang katawan. At tuluyang bumuhos ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Sa puntong iyon, napilitang umamin si Tina sa nangyari. Ngunit imbes na unawain, naging mas malakas ang galit at kahiyang bumalot sa kanilang pamilya. Kumalat kaagad ang balita sa baryo. Mga kapitbahay na dati humahanga kay Tina, ngayon nagbubulungan sa likod niya. May mga nagsasabing siya'y pabaya. Meron pang nagbibintang na siya mismo ang may kagagawa ng lahat. Sa halip na maawa, mas pinili ng mga tao ang husgahan siya. Lalong sumithi ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi lamang dahil sa alaala ng pang-aabuso, kung hindi dahil sa mga matang mapanghusga ng lipunan. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa unang pagdinig niya ng iyak ng sanggol, isang halo ng emosyon ang kanyang naramdaman. Pinilit niyang yakapin ang sanggol, ngunit tuwing tinitignan niya ito, bumabalik ang alaala ng gabi ng kanyang pagkawasak. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ay nagiging paalala ng sugat na ayaw ng maghilom. Pinangalanan niya ang sanggol na Jasmine, isang magandang pangalan para sa isang inosenteng nilalang. Ngunit kahit anong ganda ng pangalan, malamig ang pagtanggap ni Tina dito. Ginampanan niya ang tungkulin ng pagiging ina sa pamamagitan ng pagbibigay ng gatas, pagpapaligo, at pagsisiguro na maayos ang kalusugan ng bata. Ngunit walang halong pagmamahal ang bawat galaw. Para bang isang obligasyon lamang at hindi ito galing sa puso. Madalas mapansin ng mga tao ang malamig niyang pakikitungo sa anak. May mga kapitbahay na nagsasabing, "Sayang, napakabait ng anak niya pero laging sinisigawan. Hindi niya ba alam kung gaano siya kaswerte?" Ngunit kapag naririnig ito ni Tina, lalo lamang siyang napupuno ng poot sa kanyang dibdib. Ang bawat papuri kay Jasmine ay tila isang tusok ng karayom na nagpapaalala ng kanyang pagkakakulong sa isang bangungot na hindi niya ginusto. Habang lumalaki si Jasmine, lalong lumalalim ang agwat sa pagitan nilang mag-ina. Si Tina, bagaman nasa tabi lamang, tila ba nakatingin mula sa malayo. Hindi siya kailanman naging mapagkwento. Hindi siya nagbigay ng mga yakap o halik. At hindi niya pinaramdam sa anak ang init ng tunay na pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang obligasyon niya. Itinaguyod si Jasmine. Pinalaki ito at siniguradong hindi ito magugutom. Para kay Tina, yun na ang suktulan ng kanyang kakayahan bilang ina. Sa loob-loob niya, isang tanong ang talaga namang paulit-ulit. Kasalanan ko ba kung hindi ko siya kayang mahalin? Kasalanan ko ba kung bawat sulyap ko sa kanya ay sugat ang bumabalik? Ngunit ang sagot ay laging katahimikan. Lumipas ang mga taon at si Jasmine ay lumaki na isang mabait at masunuring bata. Mula sa kanyang murang isipan, natutunan niyang tanggapin ang malamig na pakikitungo ng kanyang ina. Kapag pinapagalitan siya ni Tina, ang sagot niya ay simpleng tango lamang at tahimik na pagluha sa kanyang silid. Hindi niya kailanman sinubukang sumagot dahil ang nais niya lamang ay ang makaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Sa eskwela, siya ay palaging maayos, masipag, at masigla. Siya ang tipo ng batang palaging handang tumulong sa kaklase. Laging nakangiti sa guro at hindi natatakot magpakita ng kabaitan kahit minsan ay inaapi. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya. Sa mga guro, siya ay isang ulirang estudyante. Sa mga kaibigan, siya ay tapat at mapagmalasakit. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting ugali, si Jasmine ay may dalang lihim na kalungkutan. Sa bawat araw na dumaraan, umaasa siyang darating ang panahon na yayakapin siya ng kanyang ina. Haplusin ang kanyang buhok at sasabihin, "Anak, mahal kita."
Ngunit ang lahat ng ito'y nananatiling isang pangarap lamang. Minsan, habang naglalakad pa uwi, narinig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap. Alam mo, napakaswerte talaga nitong si Tina. Ang bait-bait ng anak niya kahit palaging sinisigawan. Kung ako yan, malamang matagal nang lumayas. Oo nga eh. Kahit konting pagkakamali lang ng bata, binubulyawan na kaagad. Pero si Jasmine, minsan hindi sumasagot at hindi rin nagre-rebelde. Para kay Jasmine, ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, bumuo siya ng katanungan. Bakit ang ibang tao nakikita ang halaga ko, pero ang sarili kong ina, hindi? Napayuko siya at pilit na pinigilan ang luha. Habang tumatanda, lalo lamang lumalayo ang loob niya sa ina. Bagaman mahal na mahal niya ito, unti-unti niyang natutunan na tanggapin na marahil hindi niya kailanman matatamo ang pagmamahal na kanyang inaasam. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kailanman isinuko ang pag-asa. Sa tuwing may pagkakataon, pinipilit niyang ipakita ang kanyang pagmamahal. Pag-aabot ng pagkain, pagtulong sa gawaing bahay, o simpleng pagngiti. Ngunit sa bawat pagsubok niyang lumapit, tila may pader na humaharang sa pagitan nilang dalawa. May mga gabi na tahimik niyang tinitingnan ang kanyang ina habang ito'y natutulog. Sa kanyang isip, bumubulong siya. Sana bukas, iba na. Sana bukas mahalin mo na po ako. Ngunit sa pagdating ng umaga, pareho pa rin. Malamig pa rin. Walang pansin at walang yakap. Lalo pang naging palaisipan kay Jasmine ang patungkol sa kanyang ama. Ni minsan hindi ito nabanggit ni Tina. Kapag nagtatanong siya, umiiwas lamang ang ina o kaya'y tatalikod at hindi sasagot. Ang katahimikang iyon ay nagdagdag lamang ng bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, pinili ni Jasmine na manatiling mabuti. Alam niyang hindi tama ang gantihan ng galit ang kanyang ina. Kaya't pinilit niyang maging anak na may pagmamahal at pasensya. Ngunit habang siya'y nagdadalaga, ang sugat sa kanyang puso ay patuloy na lumalaki. At alam niyang darating ang panahon na hindi niya na kayang itago pa ang kanyang sakit na nararamdaman. Pagsapit ng kabataan ni Jasmine, mas naging malinaw sa kanya ang malaking agwat na naghahati sa kanila ng kanyang ina. Habang ang mga kaibigan niya ay malapit sa kanilang mga magulang, nagkikwentuhan, naglalambingan, sabay kumakain, siya naman ay nananatiling isang estranghero sa sariling bahay. Kapag umuwi siya galing eskwela na may medalya o karangalan, umaasang mapapansin siya ng kanyang ina. Pero tanging malamig na salita lamang ang palaging bumubungad sa kanya. Ilapag mo na lang dyan, ang sagot ni Tina. Wala man lamang ngiti o papuri. Sa kabila nito, pilit pa rin niyang iningitian ng ina. Kahit sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib sa pagkadismaya. Dumating ang isang gabi na hindi na nakapagtimpi pa si Jasmine. Galing siya sa isang school program kung saan ay binigyan siya ng parangal bilang pinakamaalalahaning mag-aaral. Habang hawak pa niya ang sertipiko, nagmamadali siyang umuwi. Umaasang kahit ngayon ay makakakuha siya ng kahit kaunting ngiti mula sa kanyang ina. Ngunit pagdating sa bahay, nadatnan niyang abala si Tina sa paghuhugas ng mga pinggan. Walang pakialam sa anak na nakatayo lamang sa kanyang harapan. Nay, may parangal po ako. Mahina niyang wika, sabay abot ng papel. Tumingin lamang si Tina saglit at muling nagpatuloy sa ginagawa. Sige, lapag mo lang dyan. Hindi naman yan makakain eh. Malamig na namang tugon ng kanyang ina. Doon ay tuluyang nabasag ang puso ni Jasmine. Pinilit niyang pigilan ang luha ngunit hindi na kinaya. Bakit po ganito, Nay? Bulalas niya. Bakit parang wala akong halaga sa'yo? Ginagawa ko naman po ang lahat para mapasaya ka. Pero kahit isang beses, hindi mo man lamang ako niyakap
o sinabihang mahal mo ako? Natigilan si Tina, ngunit hindi siya nagsalita. Doon ay tuluyang sumabog ang damdamin ni Jasmine. Alam mo ba, naiinggit po ako sa mga kaklase ko. Lagi silang kinakausap ng mga nanay nila, tinutulungan, niyiyakap. Pero ako, para akong wala lang sa buhay mo. Ano bang kasalanan ko, Nay? Bakit ganyan po ang trato niyo sa akin? Ang lahat ng sakit na itinago niya mula sa pagkabata ay biglang sumabog sa gabing iyon. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Isa yung sigaw ng pusong uhaw sa pagmamahal. Hindi na nakatiis pa si Tina. Bigla siyang lumingon. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang kanyang tinig, kung hindi basag at puno ng galit at sakit. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan, Jasmine. Sigaw niya. Pero sa tuwing nakikita kita, pumabalik sa akin ang impyerno ang pinagdaanan ko. Bunga ka ng isang kasalanan. Bunga ka ng kalapastanganan na ginawa sa akin ng ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang kanyang buong katawan sa narinig. Tuloy-tuloy ang pagluha ni Tina. Araw-araw, pilit kong kinakalimutan. Pero paano? Sa bawat sulip ko sa'yo, nakikita ko ang mukha ng taong sumira sa akin. Pasisisi mo ba ako? Kung hindi ko kayang ibigay ang pagmamahal na hinahanap mo? Tumigil ang mundo ni Jasmine. Ang tanong niya, kung bakit malamig ang kanyang ina, ay sa wakas ay nasagot na. Ngunit ang sagot ay mas masakit kesa sa lahat ng kanyang hinala. Hindi alam ni Jasmine kung papaanong tatanggapin ang kanyang narinig. Nakahawak pa rin siya sa medalya at sertipiko. Ngunit tila biglang nawala ng saysay ang lahat. Ang kanyang mundo ay kumuho sa isang iglap. Bunga? Ako pala ay isang pagkakasala? Mahina niyang usal. Halos hindi makatingin sa ina. Napayuko si Tina. Nanginginig ang mga kamay. Hindi kita sinisisi, Jasmine. Wala kang kasalanan. Pero hindi mo maiintindihan kung gaano kabigat ang dinanas ko. Pinilit kong maging matatag. Pinilit kong lumimot. Pero sa tuwing tinitingnan kita, bumabalik ang lahat. Ang takot, ang galit, at ang kahihiyan. Hindi mo alam ang pakiramdam ko, Jasmine. Tuluyang bumuhos ang luha ni Jasmine. Kung ganun, Nay, kaya ba hindi mo ko kayang mahalin? Dahil sa ang mukha ko ang nagpapaalala sa iyo ng nakaraan mo? Tahimik si Tina. Walang maisagot. Ngunit ang katahimikang iyon ay sapat na para upang masaktan si Jasmine nang higit pa sa anumang salita. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid. Isinara ang pinto at doon ibinuhos ang lahat ng hinanakit. Wala siyang ibang kasama kung hindi ang una na basang-basa sa kanyang pag-iyak. Habang hawak ang kanyang medalya, pabulong niyang tanong sa sarili. Para saan ba ang lahat ng ito? Kung kahit isang beses, hindi ako mamahalin ng sarili kong ina. Samantala sa kabilang silid, si Tina ay napaupo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Para siyang binabagabag ng dalawang tinig sa kanyang loob. Ang isa'y nagsasabing tama lang na malayo na siya sa anak para hindi niya na muling maramdaman ang hapdi ng nakaraan. Ngunit ang isa na may nagbubulong ng katotohanan na hindi dapat si Jasmine ang magdusa para sa kasalanang hindi niya ginusto. Lumipas ang mga araw na tila may pader sa pagitan nila. Hindi na kinausap pa ni Jasmine ang kanyang ina. Kumakain sila ng magkaiwalay at iwas sa tinginan. Ngunit sa bawat gabi, umiiyak si Jasmine at sa kabilang kwarto naman, umiiyak rin si Tina. Pareho silang sugatan. Pareho silang nananabik sa pagmamahalan. Ngunit parehong nakatali sa mga sugat ng kahapon. Isang hapon, nadatnan ni Tina ang kanyang anak na nakaupo sa may bintana. Nakatitig sa malayo. Mabigat ang dibdib. Ngunit malakas ang loob niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Jasmine? Mahina niyang tawag. Hindi siya nilingon ng anak.
Sa halip malamig na sagot lamang ang narinig niya. Hindi mo kailangang pilitin, Nay. Alam ko namang hindi mo ako kayang mahalin. Parang pinunit ang puso ni Tina dahil sa mga salitang iyon. Umupo siya sa tabi ng anak. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Hindi totoo yan. Mahal kita. Pero natatakot akong ipakita. Natatakot akong kapag niyakap kita, maramdaman kong muli ang sakit. Pero, anak, hindi mo kasalanan ng lahat ng ito. Wala kang kasalanan. Ngunit para kay Jasmine, huli na ang lahat at hindi na ganoon kadaling maghilom. Sa katahimikan ng hapon, magkatabi silang nakaupo, parehong umiiyak. Ang isa'y puno ng panghinayang at ang isa na may puno ng tanong. Kung darating pa ba ang araw na mararamdaman niya ang tunay na pagmamahal ng kanyang ina. Lumipas ang mga linggo na mabigat pa rin ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi pa rin nag-uusap ng maayos sina Tina at Jasmine. Bagaman narinig ni Jasmine ang katotohanan, nanatiling sugatan ang kanyang puso. Samantala, si Tina ay tila ba mas lalong kinakain ng kanyang konsensya sa tuwing nakikita ang anak na umiiyak ng palihim. Isang gabi, habang pauwi galing sa palengke si Tina, nakasalubong niya ang kapitbahay nilang si Aling Minda. Nakita nito ang bigat sa kanyang mukha. Tina, bakit parang ang lungkot mo lagi? Hindi kaagad sumagot si Tina. Ngunit nang marinig niya ang binitawan pang salita ni Aling Minda, tila tinamaan siya. Alam mo, minsan, hindi lang ang anak ang nangangailangan ng pagmamahal. Minsan ang mga magulang rin, kailangang matutong magpatawad. Hindi lang sa iba, kung hindi dapat, ay pati sa sarili nila. Sa unang pagkakataon, napahinto si Tina. Paulit niyang iniisip ang huling sinabi ng kapitbahay. Pag-uwi niya, napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang lumang rosaryo. Dito siya napaiyak ng husto. Panginoon, pabulong niyang panalangin. Pagod na po ako. Ayokong magpatuloy na saktan ng anak ko nang dahil sa galit at ng kanyang nakaraan. Turuan niyo po akong magpatawad. Hindi lang para sa taong sumira ng buhay ko, kung hindi pati na rin sa sarili kong hindi marunong bumitaw. Sa sumunod na araw, dumalo si Tina sa isang maliit na pagtitipon. Doon sa kapilya, matapos imbitahan ni Aling Minda. Ang tema ng pagtuturo ng pastor ay patungkol sa kapatawaran. Kapag hindi tayo natutong magpatawad, wika nito, parang ikinulong na natin ang ating sarili sa kadena ng galit at pait. Pero kung matututo tayong magpatawad at magpalaya, tayo rin mismo ang unang makakaranas ng karangyaan. Lalo tikit sa lahat, ang kayamanan. Ang mga salitang iyon ay tila tumatagos sa puso ni Tina. Para bang ang Diyos mismo ang kumausap sa kanya. Naiiyak siya ng tahimik at doon niya tuluyang naunawaan. Hindi niya kailangang maging bihag ng nakaraan. Pag-uwi, nadatnan niya si Jasmine na nag-aaral sa hapagkainan. Nakayuko ang dalaga, tila ba malayo ang iniisip. Dahan-dahan siyang lumapit at tumupo sa tabi nito. Jasmine? Mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Patawarin mo ko. Ang tagal kong pinabayaan ka. Pinahirapan. Kahit wala ka namang kasalanan, anak. Sa totoo lang, mahal na mahal kita. Kahit ang tagal kong hindi sinabi sa'yo. Napatingin si Jasmine sa kanya. Halatang nagulat. Kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Totoo po ba yan, Nay? O baka bukas malamig ka na naman po? Humigpit ang hawak ni Tina sa kamay ng anak. Hindi, anak. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan. Gusto kong magsimula muli. Kasama ka, anak. Unti-unting tumulo ang luha ni Jasmine. Bagamat masakit pa rin ang sugat, ramdam niyang may pagbabago sa kanyang ina. At iyon ay sapat na upang magbigay ng kaunting pag-asa. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang matagal na panahon, nagyakap silang mag-ina. Hindi man iyon kaagad nag-alis ng lahat ng sakit, ngunit iyon ang naging unang hakbang tungo sa tunay na pagpapatawad at pagbabalik ng pagmamahalan. Mula ng gabing nagyakap sila, tila may bahagyang liwanag nang pumasok sa kanilang tahanan. Hindi pa rin nawawala ang bigat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit unti-unti itong napapalitan ng pag-asa. Sa bawat umaga, nagsusumikap si Tina na magpakita ng malasakit. Mga maliliit na bagay na dating hindi man lamang niya iniintindi. Isang araw, nagluto siya ng paboritong sinigang ni Jasmine. Nang ihain niya ito sa mesa, nagtaka ang dalaga. Nay, para sa akin po ba talaga to? May halong pagtataka at saya sa tinig ni Jasmine. Ngumiti si Tina, kahit merong luha sa kanyang mga mata. Oo anak, pasensya ka na kung ngayon ko lang naisip gawin ito ha. Ang tagal kong piniling magkulong sa sakit ko, pero gusto kong bumawi. Simula ngayon, gusto kong maging tunay na ina para sa iyo anak. Hindi na nakapagsalita pa si Jasmine. Tahimik siyang kumain ngunit ramdam niya ang kakaibang init sa bawat subo. Para bang sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan. Mas lumalim ang pagbabago. Nagsimula si Tina na dumalo sa mga pagtitipon sa simbahan. Mas naging malapit sa komunidad at higit sa lahat, mas naging bukas sa kanyang anak. Tuwing gabi, bago matulog, kinausap niya si Jasmine patungkol sa eskwela, sa mga kaibigan nito at sa mga pangarap. Minsan ay itanong niya habang magkatabi silang naglalakad pa uwi galing sa simbahan. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Napangiti si Jasmine. Gusto ko pong maging guro, Nay, para makatulong ako sa mga batang katulad ko na minsan hindi naiintindihan ng magulang nila. Gusto ko ring ipakita at iparamdam sa kanila na mahalaga sila. Tumigil si Tina at tinitigan ng anak. Ramdam niya ang bigat ng kasalanan niya noon. Ngunit mas nangingibabaw ang galak at pagmamahal. Kayang-kaya mo yan, anak. At ngayong buwan na tayo, susuportahan kita. Dahil sa unti-unting paghilom ng sugat, mas naging magaan din ang loob ni Jasmine. Bagamat hindi kaagad nawala ang mga alaala ng malamig na pakikitungo ng ina, natutunan naman niyang yakapin ang kasalukuyan kaysa patuloy na tanungin ang nakaraan. Isang gabi, habang magkasamang nanonood ng telebisyon, binalingan siya ni Jasmine. Nay, salamat po ha. Dahil hindi ka sumuko, alam kong mahirap para sa'yo, pero pinili mong baguhin ang sarili mo para po sa akin. Mahigpit na niyakap siya ni Tina. Hindi lang para sa'yo anak, kung hindi para sa akin din. Dahil sa bawat oras na pinipigilan kong mahalin ka, ako mismo ang hindi nakakahinga. Pero ngayon, ramdam ko, malaya na ako anak, at ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para gawin ito. Doon nila napagtanto na ang pagpapatawad ay hindi nangyayari sa isang iglap, kung hindi isang proseso, at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, lalo silang lumalapit, hindi lamang sa isa't isa, kung hindi sa isang buhay na puno ng pag-asa. Sa wakas, natagpuan ni Tina at Jasmine ang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang tahanan. Ang pagmamahal na matagal nang nakatago, ngunit hindi kailanman nawala. Isang umaga, habang nagwawali sa kanilang bakuran si Tina, lumapit si Aling Minda dala ang isang payong. Nakakunot ang noon nito, halatang may balitang mahalaga. Tina, sabi nito, narinig mo na ba? Yung taong matagal nang pinaghahanap, yung gumawa ng kasamaan sa'yo noon, nakulong na. Parang nanlamig si Tina sa narinig. Nabitawan niya ang walis at napaupo sa bangkito. Dahan-dahan niyang iniabot ang dyaryo at pinasa ang balita. Nakikita niya ang larawan ng lalaking minsang gumiba ng kanyang pagkatao. Ngayon ay nakaposas at nahatulan dahil sa isa pang kasong kriminal. Para bang biglang gumaan ang kanyang dibdib. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang puso, na para bang tinanggal ang matagal ng tanikala.
Hindi siya nagalak sa pagkakakulong ng lalaki. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot, hindi na siya biktima. Nang gabing iyon, habang magkasama sila ni Jasmine na naghahapunan, ibinahagi niya ang balita. Anak, Mahina niyang sabi. nakulong na ang taong gumawa sa akin ng mali noon. Napatingin si Jasmine. Bakas ang gulat at pag-aalala. Nay, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ngumiti si Tina, ngunit may luhang namuo sa kanyang mga mata. Para akong nakahinga ng maluwag, anak. Matagal ko nang akala na habang buhay kong dadalhin ang bigat ng nakaraan. Pero ngayon, alam kong nagbayad na siya sa kasalanan niya. Pakiramdam ko tuluyan na akong nakalaya. Tahimik lamang si Jasmine, ngunit marahang iniabot ang kamay ng ina. Siguro, Nay, yun ang paraan ng Diyos para ipaalala sa'yo na hindi ka niya nakalimutan. At tama na pinatawad mo ang iyong sarili. Nang gabing iyon, bago sila matulog, lumuhod si Tina sa tabi ng kanyang kama at pagkatapos ay nagdasal. Panginoon, salamat po. Sa wakas natuto akong magpatawad, hindi lang sa taong sumira ng buhay ko, kung hindi pati na rin sa sarili ko na matagal ko nang hinusgahan. Sa bawat pagbibigay sa akin ng panibagong simula, kasama ang anak ko, maraming salamat po. Sa mga sumunod na buwan, naging mas magaan ang kanilang buhay. Si Jasmine ay mas lalong nagsikap sa pag-aaral at si Tina ay masayang sumusuporta sa bawat hakbang ng kanyang anak. Kapag nakikita siya ng mga kapitbahay, hindi na siya ang ina na malamig at malayo ang loob sa anak. Siya na ngayon ang ina na may ngiti sa labi at may pagmamahal sa puso. Sa tuwing naiisip niya ang nakaraan, hindi na ito sugat na bumabalik kung hindi paalala kung gaano siya kalakas at kung gaano kahalaga ang kapatawaran. Dahil sa uli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nakagawa sa atin ng mali, kung hindi higit sa lahat, para mismo sa ating mga sarili, upang makalaya tayo mula sa galit, sakit, at buot ng nakaraan, at mamuhay ng may tunay na kapayapaan. Doon, sa payapang tahanan na dati binalot ng lamig, sa wakas, nanumbalik ang tunay na pagmamahala ng mag-ina. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out!